Matagal na panahon na itong nakalipas. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Daniel. Naninirahan dito sa lalawigan ng Samar. Hindi ko na lamang babanggitin kung saang barangay sa liblib ng Aklan nangyari ang karanasan kong ito. Kasama ang mga kaibigan kong sina Eric at Jenica. Lahat ng mga pangalan nilang nabanggit ay hindi tunay. Ayaw kasi nilang sabihin ko ang totoo nilang pangalan nun. Kapwa mga antingero at albularyo ang aming angkan na nanggagaling pa sa iba't ibang lugar. Si Jenica ay kababata ko at si Eric naman ay nanggaling sa lugar ng Antique. Nagkasama lamang kami dahil sa ang kanyang ama ay matalik na kaibigan ng aking ama. Kung kaya't noong lumaganap ang balitang may namiminsalang aswang sa liblib na lugar ng Aklan, nagkasama-sama kami sa iisang grupo nun. Dahil sa medyo malapit lang si Eric sa lugar, kaya't kaming dalawa ni Jenica, ang aking ama at ang tiyuhin ng dalaga, ang bumiyahe papunta sa Antique. Nang sa ganoon ay doon na kami magkita-kita nun, bago pumunta sa lugar na pinamumugaran ng mga aswang. Nang makarating na nga kami sa bahay ni Eric ay masaya kaming sinalubong ng kanilang kaanak. Pagkatapos ay pinapasok na sa loob ng bahay at nag-uusap-usap na. "Kamusta? Parang kailan lang nung huli tayo nagkita-kita. Dati-rati patpatin pa lang tong si Jenica pero tingnan mo naman ngayon hindi ko na nakilala. Kala ko kung sino magandang dalaga yung nasa harapan ko eh." Wika ni Eric at ginulong buhok ng dalaga nun. Naiinis namang pinandidilatan ni Jenica ng mga mata si Eric at nagwikang, "Ikaw nga dati sipunin pa eh." Natawa naman ako. That kahit kailan talaga ay para mga aso at pusa ang mga ito. Hindi nagkakasundo sa tuwing nagkikita-kita nun. "Ay nako, tumigil na nga kayong dalawa dyan. Nandito tayo para sa lulutasing problema. Hindi para magbangayan at mag-asaran kayong dalawa." Saway ko at sinabihan ng mga itong lumapit na sa mga matatandang kasamahan namin. Nagpupulong na mga ito. Nang matapos na nga makapag-usap-usap ay agaran na kaming bumiyahe papunta sa lugar kung saan nangyari ang mga patayang nagaganap dahil sa pamiminsala ng mga aswang. Nung naroroon na kami sa isang liblib na barangay sa Aklan, sinalubong kami ng isa sa may katungkulan sa barangay na pangalanan na lamang nating si Mang Andor. Sa bahay nila kami pinatuloy at nagkunwaring mga kaanak nila kaming nagbabakasyon sa kanilang lugar. Hindi kasi pwedeng malaman ng ibang naninirahan doon na mga manunugis kami ng mga aswang dahil sa baka mamaya ay maalerto pa mga aswang at maunahan kami. "Maraming salamat sa pagpaunlak ninyong pumunta dito sa baryo. Hindi ko na talaga kasi alam kung paanong puksain ng mga ito na namiminsala." Anya, halos lahat na ng mga kalalakihan sa baryo ay rumoronda na palagi pero ni isa ay wala silang mahuli-huli. Masyadong napakatinik na mga ito dahil sa kahit anong gawin nila ay hindi nila ito natitsyempuan. "Wala ho yun. Hayaan nyo at sisikapin namin makatulong sa problemang kinakaharap ninyo dito." Isa-isa na naming ibinaba ang mga gamit at ipinasok sa bahay ni Mang Ador. Habang hinahakot nga namin ang mga gamit, ay napansin kong parang ilag sa mga dayo ang mga kabataang nakatanaw lamang sa amin mula sa tawid ng kalsada. Pagkababa kasi namin ng sasakyan, kanya-kanyang nagsipagsiksikan ng mga ito sa mga matatanda na tila ba may gagawin kaming hindi maganda sa kanila. "Bakit naman ganyan yung reaksyon ng mga bata dito sa lugar na to?" bulong ni Jenica habang inaabot sa akin ang mga bag nun. "Hindi ko alam. Baka naman hindi lang sila sanay na may mga dayong pumupunta dito." "Siguro nga." "Hoy, kayong dalawa dyan. Mamaya ng daldalan. Tulungan niyo akong buhatin itong mga gamit dito." Wika ni Eric habang karay-karay nito ang iilang kagamitan ng mga nakakatanda naming kasamahang mga antingero at albularyo. "Sus, ang gaan-gaan lang yan, nanghihingi ka pa ng tulong." "Bakit ba naman kasi ginawa tayong kargador naman nakakatanda eh?" Reklamo pa ni Eric at paslampak ng naupo sa mahabang upuan nang makapasok na kami sa loob ng bahay. Sabi naman ni Jenica, huwag na daw magreklamo gawa ng hindi ba daw kami nasanay sa kanila nun. Hindi lang naman kami ginawang kargador dahil sa
ginawa pa kaming pain sa mga aswang kapag may mga ganitong bakbakan palagi. Sa bagay, tama ka nga. Dapat nga sila na lang yung gawin nating pain di ba? Masyado makunat yung mga balat ng mga yan. Tiyak ako mahihirapan ng kagatin ng mga aswang yung malakalabaw na balat ng mga matatandang yan. Huy, pag ikaw narinig, yari na naman tayo. Naging maayos naman ang pagdating namin. At dahil sa kapwa mga pagod kami dahil sa pagkahaba-haba ng biyahe, nakatulog kami at gabi na nang magising. Pagkagising naman namin ay may mga nakahanda ng pagkain nun. Naligo na muna ako saglit pagkatapos ay sabay-sabay na kaming kumain. Nang matapos na kaming kumain nun, bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na sigawan sa labas ng bahay. Nagmadali na kami. Anong nangyari? Tanong ko. Hindi naman sumagot si Eric at Jenica. Sa halip ay pumasok ang mga ito sa loob at pagkalabas ay may bitbit ng buntot ng pagi at inabot sa akin ang isa. Sinabi nila akong sumunod sa kanila noon. Ano ba talaga nangyari? Huwag ka na magtanong pa. Sumunod ka lang sa amin ni Eric. Kagad naman akong tumakbo pasunod sa kanila. Habang sinusundan ko nga sila ay napansin kong papunta na kami sa talahiban at mukhang malapit na yun sa paanan ng kagubatan. Bilis! Ayun yung aswang oh! Habulin natin! Sigaw ni Eric noon. Nung tingnan ko ang tinuturo ni Eric, nakita ko ang isang napakalaking asong nagtataasan ng mga balahibong. May tangay-tangay na manok sa bibig. Sa kakahabol namin ay hindi namin namalayang malapit na pala kami sa sapa nun. Nalaman na lamang namin yon nang biglang huminto ang nilalang at humarap sa amin. Habang patuloy pa rin yon sa pagnguya ng manok. Narinig ko pa ang bawat paglagatok ng mga buto ng manok sa tuwing gumunguya ang aswang. Anak nang, hindi ko na naituloy pang sasabihin. Napakamot na lamang ako sa ulo. Napakaaga pa para makasagupa kami kaagad ng aswang nun. Kararating nga lang namin sa baryo. Mukhang mapapalaban na naman kami na maaga. Nakita kong nanlilimahin na ng likidong pula ang bibig ng nilalang. Kung kaya't hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at ag-aaran ng sinugod ang nilalang na yon. Mabilis na naming hinambalos ng buntot ng pagi ang aswang nang maabutan na namin ito. Taktika! Pinagod mo pa kami sa kakahabol sa yung animal ka. Para kang babae. Mahilig magpahabol. Hoy Daniel, bakit naman nasali yung mga babae dyan sa panggigigil mo sa aswang? Hindi ko siya sinagot. Patuloy lamang ako sa paghambalos. Sige lang tol, hampasin mo ng hampasin. Huwag yung hayaan makawala. Salita na kami sa paghampas nun. At sa bawat pagtama sa katawan nito ay umaangil yun ng nakakakilabot. Mabilis naman kaming dinambahan ito. Lumalaban ito sa amin kahit na sa bawat pagdamba ay may mga buntot ng pagi ang tumatama sa katawan niya. Napapamura na lamang ako sa bawat hagupit na ginagawa namin sa nilalang at hindi na namin hinayaan pang makawala ang nilalang na yon. Hanggang sa hindi kalaunan ay napuno na ng latay ang aswang na siyang ikinalugmok nito at ikinamatay. Patay na yan. Hayaan mong si Mang Ador na mag-ayos ng bangkay niya. Maya-maya ay dumating na mga kasama namin at si Mang Ador. Kung kaya't nalaman naming hindi taga-baryong napatay namin. At noong dinala sa barangay at makita ng karamihan, walang nakakakilala. Isa na yung napatay natin. Paniguradong maaalarma ng mga iba. Kailangan na nating madaliing hanapin yung angkan ng mga yan para matapos na kaagad yung problemang kinakaharap ngayon. Oo nga, kagigil eh. Katapos lang natin kumain nung makipaghabulan sa aswang. Sakit tuloy ng tiyan ko. Tara na nga, bumalik na tayo sa bahay ni Mang Ado para makapagpahinga na tayo. Nang makarating na kami sa bahay ay kaagad na akong nagpahinga nun. Napagod ako sa pakikipagbakbakan namin. Samantalang yung dalawa naman ay magkatabing nakaupo sa labas ng bahay habang nag-uusap. Nang gabing yon ay pinilit kong ipikit ang mga mata ko para makatulog. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko magawa.
Bigla-biglang sumasagi sa isipan ko ang dalawa kong kasamang sina Jenica at Eric na kasalukuyang nagkikwentuhan sa labas ng bahay. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ganito yung nararamdaman ko? Sambit ko sa isipan at tinakpan ng una ng mga mata. Ilang sandali ang lumipas pero wala talaga. Kaya ang ginawa ko ay tumayo ako at pumunta sa kusina para magtimpla ng kape noon. Pababa pa lamang ako ng hagdanan ay narinig ko na ang asaran at tawanan ng dalawa. Parang may kirot sa dibdib kong naramdaman noon. Para kasing mas malapit pa silang dalawa ng dalaga kaysa sa amin ni Jenica. Samantalang kami naman ni Jenica ang palaging magkasama simulat sa pool. Dahil sa inis na nararamdaman ay padabog akong pumunta sa kusina para magtimpla. Habang nagtitimpla noon, bigla na lamang akong nagulat nang magsalita mula sa likuran ko si Jenica. "Oh, akala ko matutulog ka na. Bakit magkakape ka?" Hindi ko na malayang sinundan niya pala ako sa kusina. Wala. Ano kasi? Di ako makatulog eh. Nagtimpla na lang ako ng kape." "Sama mo naman kami dyan, tol. Itimpla mo din kami." Wika ni Eric na kasalukuyan ng naglalakad papalapit sa akin at may pakindat-kindat pang nalaman. Akala mo'y natutuwa ako sa ginagawa niyang pakikipaglapit kay Jenica noon. "Magtimpla ka kung gusto mo," sagot ko. Anong nangyari doon? Bigla-biglang nagsususungit. Rinig kong tanong ni Eric. "Anong malay ko? Baka nagme-menopause na. Hayaan mo na. Ako na lang magtitimpla ng kape mo. Gusto mo lagyan ko pa ng asin eh." Pabirong wika ng dalaga noon na siyang ikinatawa naman ng damuho. Sa sobrang asar ko ay hindi ko sila pinansin ng gabing yon. Kinabukasan ay inutusan kami ng aking amang mag-ikot-ikot para pagbasid at pakiramdaman na rin ang paligid kung saan naninira ng mga aswang na namiminsala sa baryo. Tulad ng nakagawian, 3 na naman kaming nautusan. Nung paalis na sana kami ay biglang lumapit sa akin ang dalagang anak ni Mang Ado na si Leslie. Maganda ito. Maputi, mahaba ang buhok at magandang kurba ng katawan. Sa pagkakaalam ko ayon sa kwento ni Mang Ado, nurse ang anak niya at kasalukuyan lamang itong nagbabakasyon sa kanilang baryo. Para na rin tumulong manggamot sa mga bata, matanda, at sanggol na bigla-biglang nagkakasakit sa hindi malamang dahilan. Pagkalapit sa akin ng dalaga ay nakangiting tinanong niya ako kung saan kami pumunta. "Dyan lang. Maglalakad-lakad lang sandali. Medyo naiinip kasi kami dito sa loob ng bahay." Kagad namang nagsuhestyon si Leslie na sasamahan niya kaming mag-ikot-ikot sa baryo noon. Nang sa ganon ay hindi kami maligaw. Aniya, mahirap na at baka magawi pa umano kami sa iniiwasan nilang purok. Iniiwasang purok? Tumango naman ito at nagsabing, bata pa lamang siya ay iniiwasan ng purok na yon na nasa likuran ng bundok na nakaharap sa kanilang baryo. Mga 1 oras mahigit kong lakarin yon. "Talaga? Meron palang ganon?" Sigundang tanong ni Eric. "Teka, parang naiintriga ako sa purok na yan . Pwede mo ba kang samahan doon?" "Sinabi nang iniiwasang purok, di ba? Malamang hindi tayo sasama ni Leslie doon. Ikaw talaga, Jen, kahit kailan no?" Wika ni Eric at tumagalpak ng tawa na ani may kinikiliti. "Hindi pa nga ako tapos sa pagsasalita eh. Sabat ka na kaagad ng sabat. Sa akin lang naman pwede ba tayong samahan ni Leslie? Kahit silip lang sa purok o yung nasa hindi kalayuan lang. Naiintriga lang kasi ako kung bakit tinatawag nilang iniiwasang purok yon." Tumango naman si Leslie at sinabing, wag umano kaming maingay sa kanyang ama. Sasamahan niya umano kami sa sinasabi niyang purok nun. Pero dapat ay hanggang sa bungad lamang kami at huwag nang pumasok pa. Dahil baka mamaya ay mapano pa kami sa loob ng purok na yon. Sumang-ayon naman kami sa sinabi ni Leslie. Pagkatapos ay naglakad na kami papunta sa iniiwasang purok na ito. Habang naglalakad ay panay ang kwentuhan ni na Eric at Jenica na animoy, sila lang dalawa ng mga sandaling yon. Samantalang kami naman ni Leslie ay seryosong nag-uusap, habang panakanakang inilibot ang paningin namin sa paligid. Tinatandaan ko rin ang bawat nadadaanan naming bahay at ang mga taong nakikita namin,
Kinikilatis ko rin sa pamamagitan ng tingin ng mga ito dahil baka isa sa mga ito ay nagpapanggap lamang. Makaraan lamang ang ilang sandali, binaybay na namin ang liblib na daan papunta sa purok na nasa likuran ng bundok. Ayon kasi kay Leslie, mas madali umanong dumaan doon at malilim dahil sa mga naglalakihang punong nakaharang sa sinag araw kesa sa kalsada. Kapag kasi sa kalsada daw kami dadaan ay malayo at napakainit nun. Hindi naman kami nagtagal at nakarating na kami sa pupuntahan. Pinatigil kami ni Leslie sa paglalakad hindi kalayuan. May tinuro siyang taong marahang naglalakad papasok sa purok. Palingali nga pa ito at sumisingot-singot na ni may pusa o asong may inaamoy na pagkain nun. Dito lang kayo. Lalapitan ko lang ng bahagya ang bungad ng purok wika ko. Hinawakan naman ako sa kamay ni Jenica at nagwikang, Sandali lang, hindi mo ba narinig yung sinabi ni Leslie? Napatingin naman ako sa mukha ni Jenica at nababanaag ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Hindi ba't kasasabi niya lang kaninang huwag tayong lumapit masyado sa bungad? Baka may makakita sa atin. Ikaw talaga hindi ka nag-iisip. Dagdag niya pang wika noon. Nga naman tol, pakinggan mo yung sinasabi ni My Labs. Wika ni Eric sabay kindat kay Jenica na siyang ikinainis ko noon. Napansin ko parang nagpapakyut ito sa kababata ko. Ayan tuloy, nahati ang atensyon ni Jenica sa aming dalawa. Sa totoo lang ay nasanay na kasi akong sa akin lang nakatuon ang atensyon ng kababata ko. Pero simula nang makasama naming muli si Eric, palagi na lamang itong nagpapakyut sa dalaga at laging nakabuntot. Saglit lang ako, may titingnan lang. Inirapan ako ni Jenica at sinabihang, bahala umano ako. Sabay balik sa kinatatayuan ni Eric. Kaagad na akong naglakad papunta sa bungad. Binaybay ko ang gilid ng daanan at sinisiguro kong natatakpan ako ng mayayabong na talahiban. Nang makalapit na ako sa bungad, ganoon na lamang ang kilabot na nararamdaman ko nang matanaw ko ang isang matandang babaeng nakasalampak sa gilid ng daanan habang walang sawang nilalantakan ng hilaw na karne na kung hindi ako nagkakamali, karne ng aso yon. Maya-maya pa, may lumapit pang dalawang bata na sa tingin ko ay mga nasa edad 11 anyos o kaya mga nasa 10 taon pa lang ang dalawang batang ito. Parang mga gutom na gutom ang mga ito. Hayok na nilalantakan ng karne. Walang pakialam ang mga ito kahit na nanlilimahid sa dugo ang bunganga. At kulang na lamang ay ihilamos sa buong muka ang dugo ng hayop na nilalantakan nila. Hindi ko na natiis pang panoorin ang ginagawa ng mga yon. Kung kaya't dagli-dagli na akong tumakbo pabalik sa mga kasamahan ko. Napapaduwal pa ako nang makalapit sa kanila. Anong nangyari tol? May nakita ka ba? Ano? Sunod-sunod na tanong ni Eric. Sandali, hindi ako makapagsalita ng maayos. Reklamong wika ko sa kanila. At sinenyasan ng magbadali na kaming umuwi muna. Hinapuhap naman ni Leslie ang likuran ko nun. Maya-maya ay gumaan ang pakiramdam ko kaya't sinabi ko sa kanilang umuwi na muna kami. Sige, kamusta yung pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Tanong ni Eric nun. Tumango naman ako at naglakad na nga kami pabalik. Nang pauwi na kami ay doon ko na ikinuwento sa kanilang nakita ko. Mukhang hindi talaga sila normal na tao dun sa purok na yon. Ako rin. Pakiramdam ko maraming aswang dun eh. Nang mga sandaling yun ay napagplanuhan na nga naming balikan kinagabihan ang iniiwasang purok na ito para makumpirma ang hinala namin. Nang makauwi na kami ng mga kasama kong sina Leslie, Jenica at Eric, ay sinabi ko sa mga kasama namin ang tungkol sa nasaksihan ko sa iniiwasang purok. Hindi ba ang sabi ko sa iyo, huwag ka magawi doon? Hindi ka nakinig, Leslie. Paano na lang kung napahamak sila? Untag na tanong ng ama ni Leslie noon. Yumuko lamang ang dalaga tuminang tawad sa kanyang ama. Mang Ado, ang totoo po niyan, wala pong kasalanan yung anak niyo. Ako po yung nagpumilit na pumunta sa iniiwasang purok, kahit na ayaw po niya.
Pasensya na po, sabi ni Jenica. Hindi naman umimik ang matanda. Bagkos ay muli na itong umupo at nanahimik noon. Siya, walang dapat sisihin. Isa pa wala namang nangyari sa mga bata kaya ayos lang yan. Basta wag nang ulitin pang pumunta sa mga delikadong lugar nang walang kasamang matanda. Baka mapano kayo. Wika ng aking ama. Kumalma naman si Mang Ado at huminang tawad sa anak nun. Sige na anak, pumunta ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Pasensya na ulit kung napagtaasan kita ng boses ha. Nag-aalala lang talaga ako dahil baka mamaya mapano kayo. Lalo ka na. Pasensya na rin po tay, hindi ko na po uulitin yung ginawa kong pagsuway. Sige na, magpahinga ka na. Kami na yung bahala dito. Nang pumunta na ang dalaga sa kanyang silid noon, nakaramdam ako ng pagkabag. Napagtaasan tuloy siya ng boses ng kanyang ama dahil lamang sa kagustuhan naming pumunta sa purok na yon. Kayong tatlo, halina kay Rita at pag-usapan natin yung tungkol sa nakita ni Daniel sa purok na pinuntahan nyo. Tawag sa amin ni tatay. Tara, lumapit na tayo sa kanila. Baka pati tayo masigawan pa Bulong ni Eric. Habang nagpupulong-pulong kami ay doon namin nalaman na kaya pala tinatawag na iniiwasang purok ang lugar na pinuntahan namin. Dahil sa pinamumugaran na umano yun ng mga aswang at hindi na alam ni Mang Ado kung sino ang totoong tao at sino ang hindi. Marami na umano ang bagong salta sa lugar na yon. Teka lang po Mang Ado, matanong ko lang. Kung alam niyo na palang marami nang naninirang halang yung kaluluwa sa purok na yon, bakit hindi niyo na lamang po inilikas yung mga datihang naninirahan doon? Nang sa ganon ay hindi na sila magkahawa-hawa pa sa pagiging aswang. Tanong ni Eric sa matanda noon. O nga naman po, tingnan niyo tuloy ngayon Nahihirapan na kayong tukuyin kung sino yung aswang sa hindi. Base nga sa kwento ni Mang Ado ay karamihan na sa mga naninirahan sa lugar ay nayanggaw na. Isa pa ay labas-masok na mga nagsisipagpuntahan sa lugar na yon. Sinabi naman sa amin ng matanda na minsan na raw nilang pinuntahan kasama ng mga tanod ang purok na ito para kausapin at pakiusapan ng mga datihang naninirahan sa lugar na yon na lumikas na ng tirahan dahil sa nauso na nga noon ang patayan, lalong-lalo na ang mga buntis at sanggol. May mga umalis naman umanong taga doon. Pero ang ibang mga naninirahan na mas matagal na ay hindi napilit ng kapitang lumisan. Dahil sa doon na umano sila pinanganak, kaya doon na rin umano sila mamamatay. Teka lang, kung iisiping maigi lang hindi talaga aalis yung mga naninirahan doon kasi nga mas nauna silang nakatira kaysa sa mga dayuhan. Kaya bakit hindi na lamang yung mga dayuhan yung pinaalis nyo? Natahimik naman si Mang Ado at parang nag-iisip ng malalim. Sinubukan na rin naming paalisin ang mga yon, kaya lang hindi naman namin pwedeng paalisin ng basta-basta na lang. Lalo na at mataas ang kapit ng isa sa mga dayuhan. Kamag-anak nitong mayor, kaya wala akong nagawa kundi hintayin mismong ang mga datihang naninirahan na lamang ang umalis. Siguro yung maganda, manmanan muna natin yung lugar na yun bago salakayin. Kailangan muna nating alamin ang pinakapinuno ng mga aswang. Kumbaga sa kahoy, kailangan nating alamin kung nasaan yung talagang pinakaugat para madali na lang puksain, para hindi na magkalat pa ng lahi. Sambit ni Eric noon, na may kasama pang kindat. Ikaw talaga, puro ka na lang kalokohan. Magseryoso ka nga, hindi biro yung problemang kinakaharap natin. Wika ni Jenica at bahagyang binatukan si Eric noon. Ay nako, ayun na naman sila. Harutan naman ang harutan. Sabit ko pa. Hindi ko na tinapos pang pakinggan ang iba pang pinag-uusapan na tagaran na akong pumanik sa may silid. Nawalan ako ng gana. Naaalibadbaran na kasi ako sa pagmumukha ni Eric noon. Palagi na lang nagpapapansin kay Jenica. Kinabukasan, sumapit na ang hapon ay napagplanuhan na naming tatlong magmanman sa Karatig Purok. Base na rin sa utos ng aking ama na siyang pinakapinuno namin. Sasama ako sa inyo, sandali. Hintayin niyo ako. Wika naman ng isa pa naming kasamang si Carl. Itong si Carl ay may pagkabinabae.
Kaya't mas close niyang iba pa naming kasamang mga babae kaysa sa mga lalaki noon. Nako, magiging pabigat ka lang. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang sumama. Hoy, kailan ako naging pabigat sa inyo ha? Pag-untugin ko kayong tatlo dyan eh. Sambit niya. Nagkatawanan naman kami at inakbayan ko na nga siya sa balikat noon. Tara na nga, para naman hindi ako magmumukhang chaperon. Wika ko pa sa pagpaparinig na yon. Nagpaparinig ka ba, tol? Hindi ka naman namin pinagmumukhang chaperon ha? Medyo lang. Sabi ni Eric sabay hagalpak ng tawa. Hindi nga ba? Tingnan mo at nasa tabi mo si Jenny ko. Samantalang itong baby boy ko mag-isa lang. Kaya mas mabuting sasama ako para naman hindi siya mainip sa paglalakad. Tugon ni Carl, o sa tinatawag ng karamihang Carla. Tara na, umalis na tayo, baka mamaya abutan na tayo ng dilim sa daan eh. Paanyaya ko pa. Sa paglipas ng ilang minutong lakaran ay panay lamang ang pagkikwentuhan namin para hindi mahalata ng mga taong nadadaanan naming nagmamanman kami ng hapong yon. Dahil sa likas na madaldal si Carla, sa tingin ko hindi naman kami napaghahalataan. Hanggang sa noong sumapit na ang mahigit 6:00 ng hapon at tuluyan ng nilamon ng dilim ang buong kalupaan. Nakapwesto na kami at nakapagkubli na sa mayayabong na taliban habang nagmamanman at tiningnan kung sino-sinong mga tao ang mga pumapasok. Habang nakakublingan kami ay nakita kong paramina ng parami ang mga taong nagsisipaglabasan sa mga kanya-kanyang bahay. Walang hiya, mga bagong gising pa yata yung mga yan Bulong ni Eric noon. Ano pa nga ba? Tara, pumunta tayo doon sa bandang looban para makita pa natin yung ibang naninirahan doon. Saad ko. Dahan-dahan na nga naming tinahak ang gilid ng daanang may mga nagsisitaas ang punot mga talayban. Maya-maya pa, kamuntikan ng matumbat mapasigaw si Jenica. Nang bigla na lamang may malakas na lumakabog malapit sa kinaroroonan namin, na siyang naging dahilan kung kaya't hindi na aninagan ng dalaga ang hinahakbangan at natalisod ito sa nakausling maliit na puno. Mabuti na lamang at nasa unahan ako kaya't sa pagharap ko ay sa dibdib ko siya napasubsob noon. Kagad ko itong niyaka para maalalayan at hindi mawala ng balanse. Na mga oras na yon ay sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya nang maiayos ko na ito sa pagtayo. Tumango naman ito at tumingi ng patawad noon. Nagulat daw kasi siya sa lakas ng tunog na lumagabog malapit sa kinaroroonan namin na akala mo'y isang bugkos ng bunga ng niyog ng nalaglag. Sandali, tumigil kayo sa pag-uusap. Saway ni Eric. Napatigil kami sa pag-uusap at pinakiramdaman ng buong paligid noon. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng mahihinang paghagok na animoy baboy papunta sa kinaroroonan namin. Tara na, labas na tayo dito bago pa malaman ng mga ina nandito tayo. Nagmadali na nga kaming maglakad palabas ng purok. Lakad takbo na ang ginagawa namin sa kadahilanang nakarinig na kami ng huni ng wakwak at malalakas na hagunoy ng hangin na animoy may paparating na bagyo. Nung tumingala nga ako ay nakita ko ang 2 malaking ibong pabalik-balik ng lipad sa tapat namin noon. Sa tingin ko ay hinahanap kami. Hindi nila kami makita gawa ng may sabulag kami noon. Malapad ang pakpak ng ibon na kasing lapad ito ng kumot na patuloy pa rin sa pagkumpas. May hahalin tulad mo ito sa pakpak ng paniki. Kahit na may sabulag kaming inusal ay hindi pa rin kami nagpakampante. Mabilis na kaming tumakbo palabas ng purok na yon at hindi kalaunan ay tuluyan na nga kaming nakalayo.